So welcome sa mga followers natin sa Usapang Religion. Welcome ulit dito sa ating series na Read Your Bible. At ako nga po ulit si Alvin, faculty ng Penwell School of Theology. Sa video na ito ay subukan kong ipaliwanag or talakayin ano ba yung magandang posture or attitude when it comes to Bible interpretation. Ibig sabihin, pagka nagbabasa tayo ng Bible, ano ba yung magandang point of view or ano ba yung magandang attitude natin towards the text, no? So, bago ko sagutin yung tanong na yon, ay explain ko muna yung tungkol sa iba't ibang locations ng meaning when it comes to reading the biblical text. So, yung mga interpreters or mga Bible scholars, no, Bible readers, yung mga serious Bible readers, may tinatawag sila na locations of meaning ng text, no. Ibig sabihin, pagka binabasa mo yung text, no, so merong kang meaning na nakukuha from the text, pero saan mo ba hinuhugot yun, or saan mo ba kinukuha yung meaning na yun, no? Is it by plain reading of the text? Ibig sabihin, pag binasa mo yung text, kung ano yung maging impression ng text sa'yo, yun na ba yung meaning nun? Or meron pang ibang way para mas maintindihan yung meaning ng text, no? And another is yung halimbawa, yung pag-analyze ng historical setting ng text, no? So, hindi lang yung pagbabasa ng text, kundi yung pag-alam or yung pagre-research about dun sa historical context ng passage, no? Nakakatulong din yun, no, on how we understand yung meaning ng text. So that's another factor, no. Another is the text itself, no. Ibig sabihin yung itsura ng text in its final form, no, yung flow ng idea or ng thought, no. So yung mga yon, no. So maraming pwedeng panggalingan yung meaning ng text, no. Hindi lang doon sa plain reading or doon sa ang tawag dyan yung reader-centered, no? Yung reader-centered approach na reading, pagbabasa sa Biblia. So, merong tatlong locations ang meaning, no, na pinanggagalingan. So, ang isang example na paborito kong ginagamit dyan is yung parang nanonood ka ng movie, no, or pelikula or TV drama. Di ba pagka nanonood ka ng TV drama, tapos hook na hook ka doon, no, sa series na yon, hindi ka nasasatisfy dun lang sa napapanood mo, no, na every series, no. Minsan nire-research mo pa sino-sino yung mga cast or sino yung director, sino yung scriptwriter, no. In other words, inaalam mo yung what happened behind the scene, no. So yun yung tinatawag na the world behind the text, no. So pag binabasa mo yung scripture, hindi mo lang siya binabasa yung text, kundi inaalam mo yung behind the scene, no, the world behind the text. At gusto mo malaman, sino ba yung author nito? Kailan ba to sinulat? And sino-sino ba yung mga original na readers nito? Ano ba yung context nila? Ano ba yung pinagdaanan nila? Ano ba yung editing process, for example, no? So, yun yung tinatawag na world behind the text. So, that's one, no? That's the first location ng meaning. Yung second is yung tinatawag na the world in the text or yung synchronic approach, no? Ibig sabihin, you look at the text as a finished product, no, na parang tumitingin ka sa isang painting or sa isang picture, no, na isang snapshot, no, na ang nakikita mo is yung actual image, yung actual texture, colors, no. So yun yung tinatawag na the world in the text, no, the text itself ang main concern mo. So ibig sabihin yung mga words na ginamit, yung syntax or yung sentences, no, yung mga tenses ng verbs, no, yung mga ganon. So yun ang tawag doon, the world in the text, no? So that's the second location ng meaning. So hindi mo lang tinitignan yung historical background or yung the world behind the text, but also the text itself can contribute or is a factor in understanding the meaning of the text, no? And thirdly is yung perspective ng reader, no? So yung tinatawag na the world in front of the text. So, ibig sabihin, ikaw as a reader, ikaw na nagbabasa, ano yung meaning na inilalagay mo dun sa text, no? Yung mga personal na hugot mo, o kaya karanasan mo, background mo, context mo.
So may factor 'yon, no, sa pagbuo ng meaning. So once na malaman mo yung historical background ng text, tapos inanalyze mo yung text as a finished product, as a product of that process, and you as a reader, no, ano yung nagiging impression ng text sa iyo. So all of that, constitutes yung different locations ng meaning ng text, no. So nabubuo ngayon yung insight, no, from those information that you get, no, from the historical background, from the text itself, its form, no, yung flow ng idea, yung structure ng text or yung outline. So lahat 'yon nakaka-contribute 'yon para yung meaning makuha natin or yung insight natin. Now, after knowing that, after having said that, ano ngayon yung best approach, no, pagka nagbabasa tayo ng text para mas mapayaman pa natin yung pagbabasa or pag-aaral natin ng Biblia or ng Bible. No, yung iba sabi nila, mahalaga yung historical context, kaya minsan nauubos na yung oras sa pagre-research about sa historical context, no, yung mga historical background, no. Kaya minsan yung preaching, pagka ganun ng preference, parang instead na preaching, parang nagiging commentary yung dating, no, kasi puro background na lang, no, puro historical background na lang. So, yun naman yung limitations nun. Yung iba, sabi nila, the text itself, kasi yan yung final form, yan yung main concern natin, no? So, pero importante pa rin na alam mo dapat yung historical context nun. Kasi hindi mo maintindihan yung mga expressions, yung mga terms, unless na alam mo yung historical and cultural background, no? And you as a reader, hindi mo naman din maaalis yung reality or yung fact or yung katotohanan na as a reader, meron ka ring nilalagay na meaning dun sa text. So lahat ng yon magkakasama yon. Ngayon, paano naman natin may iwasan na yung pagbabasa ng text ay maimpluwensyahan masyado ng reader, no? Kasi yung reader, hindi lang yung experience yung kasama sa pagbabasa, no? Kasama din dyan yung mga theological biases or pre-understanding dun sa text. So ibig sabihin, hindi innocent yung pagbabasa ng text, walang objective reading, kumbaga, na binabasa mo yung text na coming from a totally blank slate or na parang neutral, no, walang neutral reading. Lahat yan may karga yung reading ng text. Ngayon, ang tendency for that is to read the text in light of theological convictions ng mga tao. So kung ano yung theological persuasion mo, yun yung gagamitin mo to read the text. So that's one, no. Ngayon, yung nagbabasa ng text, hindi maiwasan na laging yung reading ay influence ng ating theological presuppositions, no? Ngayon, ang issue or ang concern doon is sino dapat na masunod kapag nagbabasa ng text, no? So, yung theology ba nung nagbabasa or yung text mismo, no? Paano kung yung theology nung nagbabasa ay iba doon sa theology na pinapakita ng text, no? So, yun yung tanong, sinong dapat mag-adjust, no? So, alangan naman yung text ang mag-a-adjust, di ba? Or yung reading ng text. So, dapat yung balanse or dapat maging faithful or maging honest tayo kung yung theology ng text, no, ay different doon sa theological assumption natin. Dapat we should be honest and truthful sa pagbabasa natin na yung text maaring china-challenge niya rin yung theology natin, no? So, hindi dapat yung text ang mag-a-adjust, dapat tayo ang mag-a-adjust. Our theology should be evaluated by the text itself, no? So, ngayon, ano yung approach nga na maganda? So, should we approach the text from the historical perspective or from the theological perspective, no? So, sa akin, kung akong tatanungin, maganda when we approach the text, first we should be honest or we should be truthful na yung text could be, the theology of the text could be different from the ones that we are currently holding, no? So, maaring yung conviction natin ay iba dun sa sinasabi ng text. So, ngayon, knowing that, no, na maaring magkaiba, so are we willing to adjust our own theology? No, that's another, no, especially kung nanggaling ka sa mahabang tradisyon ng church, no, na kumbaga yung mga theology parang yun na rin yung naging identity ng church, di ba?
mahirap yun, no? Babaguhin mo yung theology ng church or, you know, so for some it will be very difficult kasi parang, you know, parang may pinuputol na something sa kanila, no? Especially dun sa mga matatagal ng traditions. So, mahirap yun. Kaya kailangan mayroong humility sa side ng reader na willing ka or ready ka na yung theological persuasion mo ay ma-evaluate ng text or maaring you know, hindi mag-agree dun sa theology na pinapakita ng text. Kaya dapat humble ka to listen to the text. Kung you know that the Bible or the scripture is the standard or, you know, the authority, dapat yung theology natin ang mag-a-adjust, hindi yung text, no? So, and pangatlo, importante yung meron tayong attitude ng discovery, no? Yung excited tayo na matuto, ano yung bagong insight, ano yung fresh revelation from God na ipinapakita sa atin ng text, no? Kahit na yung text ay sinulat 2,000 or more than 2,000 years ago, marami pa rin siyang insights na pwedeng ipakita sa atin, no? So, diyan papasok yung pagiging progressive ng revelation, no? Na patuloy na nangungusap pa rin ang Holy Spirit through the scripture, through the text, no? At marami pa rin siyang inire-reveal or ipinapakita sa context natin sa ngayon. So kaya importante meron tayong attitude na excited tayo to learn new things, no? To see different perspectives, no, from the text and other interpreters of the text. So importante yung pagiging open sa dialogue and sa conversation, no? Yung iba sinasabi nila open sila sa dialogue, pero yung ibig sabihin nila ng dialogue is dapat yung position ko yung masunod, no? So parang ganon. So hindi ganon yung totoong dialogue. Ang totoong dialogue, open ka na makriticize yung view mo and inaamin mo na yung view mo is limited at hindi perfect. Therefore, willing ka na i-adjust or mag-adjust yung theology mo rather than forcing the text to subscribe dun sa mga theological persuasions or convictions natin. So, yun lang muna yung masasabi ko dito. So, salamat ulit sa time at sa pakikinig.